Live. Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Nako, hindi ako nakapag-live kahapon kasi alam nyo, kasama ko ngayon yung aking mga BFF galing sa Dahig. Alam mo, nakakataba ng puso, no? Talaga namang dinalaw ako ng aking mga kaibigan sa Dahig. Iba talaga kapag tunay na mga kaibigan, miski mahal ang pamasahe, miski malayo ang biyahe, punta sila rito para dalawin ako dahil alam nila hindi ako pwede daw mag-isa at malungkot. Kaya lang, syempre, panandalian ng dalaw, sana hindi na sila uuwi ng Dahig o sana umuwi na ako kasama ng Dahig, pero ganito talaga ang buhay. So ngayon naman, kahapon, binigyan ko sila ng aking 5 cents tour of Vienna. Pinaperfect ko na yan ha. So yung mga iba ko pang kaibigan na gustong bumisita sa akin sa Vienna, ayan, may tinanggal na ako isang simbahan. Tinanggal ko na yung Augustinian Church at pinalitan ko ng Jesuit. Hindi sa dahil mas gusto ko mga Jesuits. In fact, ang Jesuit, yan talaga ang kakumpetensya ng UP, no? Ateneo, no? Kaya hindi naman sa ganon. Kundi talaga naman po kung may pagkakataon kayo makita yung Jesuit Church dito sa Vienna, kinakailangan makita ito. So ang aking ruta ngayon sa Vienna, parang bisita iglesia, no? Una, St. Stephen, tapos yung Jesuit Church, hindi pala, yung St. Peter Church muna, tapos yung Jesuit Church, tapos pupunta na doon sa Habsburg Mansion, tapos papasukin yung National Library na State Room, tapos lalabas kami uli doon sa opera. Nagsimula sa opera, magtatapos sa opera at kakain ng tunay na Vienna sausage. Ang tawag nila, Kriskringer, yung sausage na merong cheese na napakasarap. Tapos niyan, isasakay ko sila sa tren, pero hindi pa namin nagagawa yan kasi umuwi muna kami sa bahay ko para hapunan. Pero yung trip, yung second phase na yan, isang ikot ng tram para makita yung buong District 1 na ang buong District 1 ng Vienna ay deklaradong UNESCO Heritage Site. So napakaganda. Doon naman sa tren na yan, titigil-tigil kami, kukuha sila ng picture sa Parliament na napakaganda. Doon sa City Hall nila na Rathak at isang teatro na napakaganda rin, no? Kasi ganda rin ng opera kung saan kami nagsalita. So, talagang inisa-isa ang pupuntahan natin para masigurado na you will see the best of Vienna. Well, ang pag-usapan po natin, nakahapon po lumabas ng balita nito na ang ICC ay itinapubliko na meron pang 5 co-perpetrator si Tatay Digong. Kasama na dyan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si General Albayalde, si Secretary Vit Aguirre, at meron pang isang dating chief ng PNP na hindi ko maalala kung sino, pang 5. Pasensya na po kayo, no? Pero at least pag hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, hindi kayo kasama dun sa wanted list ng ICC. Ngayon, nagreklamo ang mga abogado ni Tatay Digong, bakit daw isinapubliko yan? Bakit nga naman isinapubliko yan? No? Nagkaroon kasi ng rule ang ICC na henceforth, lahat ng magkakaroon ng warrant of arrest treated as confidential. So hindi inaanunsyo. Pero ano ang motibo ng ICC at inanunsyo itong 5 co-perpetrators samantalang ang hukuman mismo nagsabi na dapat confidential, no? Hanggang hindi pa naaaresto, hindi nga dapat pangalanan kung sino yung mga may warrant of arrest. Kaya nagrereklamo ang mga abogado ni Tatay Digong dahil alam nyo naman sa 23 ng buwan na ito, magkakaroon ng confirmation of charges. Yan nga yung proseso kung saan titignan kung merong probable cause para magpatuloy ang kaso sa trial. Diyan nga po yung nagkakaiba ang proseso sa Pilipinas at saka dito sa ICC. Ang proseso sa Pilipinas, walang warrant of arrest hanggang matapos ang preliminary investigation. At sa preliminary investigation, titignan kung merong probable cause. Ano ibig sabihin ng probable cause? Na merong krimen na posibleng nangyari at posibleng nga na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Yung sa ICC, ang pagkakaiba, napakababaw ng ebidensya kinakailangan para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang. At kaya naman nagkaroon ng pagbabalanse yan dahil napakababaw ng ebidensya na hinihingi para magkaroon ng warrant of arrest, binibigyan ng karapatan na magkaroon ng interim release. So bagamat merong warrant of arrest, dahil mababaw lang ebidensya, good grounds, babalansehin naman yan na kinakailangan bigyan ng interim release. Pero alam naman natin na hindi na pagbigyan ng interim release si Tatay Digong ang dahil sabi nila, meron daw posibilidad na tumakas, miski natutumba na sa paglalakad na mag-isa si Tatay Digong. At meron pa raw pagkakataon si Tatay Digong na gumawa pa ng ibang mga krimen at siyempre posible pa rin daw na takutin mga ebidensya at sirain ng mga ebidensya laban sa kanya.
na linabanan naman ng mga abogado ni Tatay Digong. Sinasabi na yung kanyang physical and mental condition ay imposible na yung mga sinasabi nila, no? At inatempan nilang umapila doon sa appellate chamber yung desisyon na sa yung kakayahan ni Tatay Digong na harapin itong mga paratang sa kanya, no? Pero dininay po yan ng pre-trial chamber. Ibig sabihin, pinal na. Hindi mabibigyan ng interim release si Tatay Digong at hindi mabibigyan ng panandaliang pagpigil muli ng proseso at tuloy-tuloy na yan na parang trend. Ako naman, dati-dati ko pang sinasabi at alam yan ng pamilya na wala talaga akong inaasahan sa ICC. Kaya nga, early on, yung remedyong naiisip ko, hindi sa ICC. Ang remedyong naisip ko nga, dati pa yan, pero hindi ko na pinipilit dahil sinabi na ng pamilya, hindi nila gagawin yan, ay talagang i-invoke yung obligasyon ng Netherlands bilang siyang may-ari ng kulungan, bilang kung saan ang teritoryo kung saan nakakulong si Tatay Digong, yung kanilang obligasyon na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa due process. At dahil nga siya ay kinulong na hindi sang-ayon sa proseso ng ICC, sinasabi natin na siya ay nakidnap. At dahil dyan, may obligasyon talaga ang Netherlands kung sino nagkukulong sa kanya at kung saan siya nakakulong na itaguyod yung kanyang karapatang pantao. Kasi sa mulat-mula, alam ko na walang maasahan sa ICC. Bakit? Kaya naman sinampahan ng kaso si ICC para makumbinse yung mga nagbabantang aalis ng mga bansa, yung buong African Union, na hindi lang mga itim at mga Aprikano ang pinupuruhan nila. Kaya nga, binadali nila yung proseso ni Tatay Digong para sabihin sa mga Aprikano ngayon, ay nako, kita niyo yan, may kinasuhan kami, hindi Aprikano, Asyado, si Tatay Digong. Pero talagang malinaw po wala nang jurisdiction ang ICC sa kay Tatay Digong dahil malinaw. Voluntaryo ang pagiging miyembro ng korte at dahil voluntaryo yan, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. Kaya nga lang po ang requirement, hindi po pwedeng maging epektibo yung pagbibitiw ura-urada, bibigyan ng 1 taon yan para maging epektibo. At doon sa loob ng 1 taon, dyan dapat gumalaw ang hukuman kung gusto nilang gumalaw sa isang nasimulan ng pag-aaral kung magsasapangan na paglilitis. So dapat yung proseso sa hukuman ay magsimula sa loob lamang ng 1 taon matapos na ma-deposito yung instrument ng pag-withdraw. Pero dito po sa Pilipinas, 2 taon na nagsimula. Kaya nga, nung naunang pagkakataon na itong issue ng jurisdiction ay nadala na sa ICC, 3 West lamang ang nagsabi na mayroong jurisdiction ng hukuman, 2 West, ito pa yung mga senior judges, so yung chairman ng appellate committee kasama na po ay nagsabing wala ng jurisdiction. Dahil nung nagsimula ang korte na bigyan ng abiso ang prosecutor na magsimula ng preliminary investigation, 2 taon na yan. Hindi na miyembro ang Pilipinas nung nagsimula sila ng preliminary investigation at therefore wala ng jurisdiction. Pero dahil 3-2 nga ang butuhan, patuloy pa rin yung kaso. Pero ang sabi talaga ng hukuman, nung unang pagkakataon na yon, yan ay without prejudice doon sa decision on jurisdiction. At ngayon nga, nakabinbin sa appellate tribunal yung issue ng jurisdiction. At ako naman po, parang mas malakas ang pag-asa natin ngayon kasi bagamat nagsumiti na ng mga posisyon ng parehong partida, ang prosecution at si Tatay Digong, abay humingi pa na karagdagang observations ang hukuman doon sa issue ng jurisdiction. So talagang pinag-iisipan ngayon ng hukuman. At ang kailangan lang natin na 1 West para 3 West ngayon na magsabi na walang jurisdiction at 2 West, biski sabihin nila may jurisdiction, maging minorya. So kinakailangan lang natin mapalitan yung boto ng 1 West para makauwi na si Tatay Digong at mukhang pinag-iisipan ng mas malalim ngayon ng mga West ng Appellate Tribunal yung issue ng jurisdiction. Ito yung dahilan kung ba't nagrereklamo yung mga abogado ni Tatay Digong para maintindihan natin lahat. Kasi nga naman, kapag ang appellate tribunal ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC, ibig sabihin yan, uuwi na si Tatay Digong. At ano pa ang dahilan para i-anunsyo kung sino di umano mga core perpetrator kung mati-dismiss naman talaga ang kaso dahil wala ng jurisdiction ang hukuman. Ibig sabihin yan, kapag na-dismiss dahil lack of jurisdiction, although ang nagsampa niyan ay si Tatay Digong, lahat ng mga co-perpetrators di umano makikinabang. Kasi either meron o walang jurisdiction ng hukuman at kahit anong pang ebidensya at ingawa-ngawa nila dyan dahil wala na nga jurisdiction ng hukuman, wala na kahit sinong po pwedeng mailiti sa ICC. So ang tanong, bakit ang ICC mismo
nag-release ng isang confidential information kung sino pa yung limang co-perpetrators ni Tatay Digong sa panahon na inaantay na lang ang desisyon ng Appellate Tribunal kung merong ang jurisdiction o wala. Para baga pinaghimasukan ng pre-trial chamber yung magiging desisyon ng Appellate Chamber pagdating sa issue ng jurisdiction. Kasi kapag linabas mo yung mga pangalan ng co-perpetrators, para bagang itutuloy na ang kaso laban sa lahat, samantalang nag-aantay pa ng desisyon dito nga sa issue of jurisdiction. Ibig sabihin, pinangunahan ang Appellate Chamber. Kaya nagrereklamo ngayon ang kapo ni Tatay Digong, bakit kayo naglabas ng mga pangalan ng limang co-perpetrators samantalang sa mulat-mula, alam naman namin kung sino yung limang yan, pero dahil confidential ang information na yan, walang linabas. Kaya nga miski nung sinabi ko na meron ng warrant of arrest na natanggap ang Pilipinas para hulihin si Bato de la Rosa, walang konfirmasyon. At pati ang mga abogado ni Tatay Digong, hindi kinonfirm, hindi dininay, pero alam na nila na talagang totoo naman yung sinasabi ko, no? Pero dahil confidential yan, dahil nga ang rule ay confidential ang service of warrant of arrest ng ICC, na nahimik sila. Pero bakit ang hukuman ngayon mismo naglabas? Para bagang sinasabi nila, huwag yun nang antayin ang desisyon ng Appellate Tribunal dahil hindi kayo kakatigan yan. Magdidesisyon yan na walang jurisdiction, na merong jurisdiction. Pero sa tingin ko talaga, ako naman po ay ang unang-unang asyano na naging miyembro ng ICC. Naunahan ko pa lahat ng mga abogado dyan sa ICC na mag-accredit ng ICC. At ako talaga yung nangampanya para sa universal ratification ng ICC sa Asia. No? At ang sinasabi ko sa inyo, hindi talaga intensyon ng mga bansa na kasapi ng ICC na forever, palibasa ikaw ay sumapi sa ICC, forever ka nang dapat sumunod sa mga proseso ng ICC. Hindi po. Kasi wala namang sapilitan na pagiging miyembro dyan. At kinakailangan, respectin din yung pagiging soberanyo ng mga bansa na sakop yung desisyon kung gusto pa nila manatili sa ICC or hindi na. Ngayon nga po Burundi, Pilipinas, Hungary. Yan po yung mga kailan lamang bumitiw na sa jurisdiction ng ICC. At syempre po, controversial yung Hungary kasi Hungary ay member ng European Union. Ang ICC po, ang tawag natin dyan, European Union Court. Bakit? Kasi po, halos lahat ng European countries ay miyembro niyan. At yung mga bansang Amerika, China at Russia ay hindi naman kasapi dyan. Sa Southeast Asia nga, ang tanging kasapi lang dyan ay Cambodia. O wala nang iba. Pati yung mga ating mga best friends sa Indonesia, Thailand, Malaysia, hindi naman naging miyembro ng ICC. So bakit nagpupumilit ngayon ng ICC na magkaroon ng jurisdiction? Ang tanong ko, ang sagot po dyan ay simple. Yung sahod ng mga judges na prosecutors, lahat ng empleyado, dahil kung wala na si Tatay Digong, wala na silang kasong dilitisin, wala na silang silbi. At sa totoo lang, nung huling Assembly of State Party, hindi itong taon na ito, yung taon na kalipas, ayun na nga po, pinag-uusapan na kung ipagpatuloy ba ang buhay ng ICC dahil wala namang kasong nalilitis. Totoo po, marami silang mga warrant of arrest laban kay Putin, laban kay yung presidente ng Israel. Mahuhuli ba nila? Ang tanging nakarating lang sa kanila, si Tatay Digong na kinidnap at dinala nga sa ICC ng mga Marcos na bangag. So kapag nawala si Tatay Digong, talagang wala nang saysay ang ICC, mawawalan na sila lahat ng mga hanap buhay dyan sa ICC. Pero sa akin naman, bakit naman natin bibigyan ng mas importansya yung hanap buhay ng mga nagtatrabaho sa ICC at hindi yung karapatang pantao ng mga taong merong mga kaso ngayon na nakabinbin dyan sa ICC. Dahil kung talagang wala nang suporta sa galing sa mga bansa ng daigdigang ICC, dapat isarado na yan. At sa tingin ko, yung ginagawa nila na nagpupumilit sila na ituloy ang paglilitis kay Tatay Digong miski wala ng jurisdiction sa Pilipinas at saka yung ginagawa nila na warrant of arrest kay Netanyahu at saka kay Putin maski hindi naman naging miyembro yung dalawang bansa na yan ng ICC, yan ay mga dahilan kung bakit wala na talagang iba pang mga estado na magiging miyembro ng ICC kasi nga pati yung mga bansa na nagsabi na kami magiging miyembro ng ICC, hindi namin isusurrender ang pagiging soberenya namin. At kasakop na pagiging soberenya, yung kapangyarihan na litisin lahat ng mga krimen na di umano ay nangyari sa kanilang teritoryo. At ang ICC, ang tawag nga po dyan, yan ay a court of last resort. Kasi lahat ng krimen na naganap sa mga teritoryo ng mga bansa, maski sila pa ay miyembro ng ICC, ang dapat maglitis niyan ay ang mga bansa dahil sakop yan ng kanilang soberenya. Meron pong demanda
na naisampa laban sa mga Briton. Pero dahil ang Briton nga ay meron namang sariling hukuman na gumagana, hindi naman nagpatuloy ang kaso sa ICC at hinayaan nila ang lokal na hukuman ng Britanya na magdesisyon sa mga kasong yan. Pero pagdating sa Pilipinas, pinipilit nila. Kasi nga, kapit na sila sa patalim. Pag mawala si Tatay Digong, wala na silang kaso, wala na silang saysay, wala na sila pare-parehong mga trabaho. Pero naman, bakit naman binibigyan ng mas malaking importansya ang sweldo ng mga West prosecutors at empleyado at mga gwardya ng ICC kesa dun sa karapatan ng akusado gaya ni Tatay Digong? So yan po yung kontrobersya. Bakit inanunsyo yung 5 di umano co-perpetrators ni Tatay Digong kasama na si Senator Bongo, Senator De La Rosa, dating Chief Albayalde at Secretary Vit Aguirre? May isa pa na hindi ko maalala kung sino, isang PNP chief din. Samantalang, sikreto yung proseso na yan, hindi dapat inanunsyo at isinapubliko sa panahon na nag-aantay na tayo ng desisyon. Pinalang desisyon ng Appellate Chamber kung meron nga ba o walang jurisdiction ng hukuman. Sa tingin ko, dapat lang magreklamo ang kapo ni Tatay Digong dahil ang basa ko, baka ang Appellate Tribunal magdesisyon na wala talagang jurisdiction. Remember, first time na naging issue yan, 3-2. 3 judges may with jurisdiction, 2 judges without jurisdiction, pero yung 2 judges mas bihasa sa international law kesa doon sa 3 judges na nagsabi na merong jurisdiction. Alam niyo naman kami mga nagtuturo ng international law, nag-aaral international law, kilala naman namin kung sino mga bihasa eh. Hindi naman lahat ng mga judges sa ICC bihasa sa international law. O requirement kasi, either bihasa ka sa international law o sa criminal law. Eh karamihan dyan sa ICC, criminal law. Eh paano yan? International court siya. So dapat balanse. Dapat hindi lang domestic criminal law kanilang karanasan, dapat naintindihan din nila ang international law dahil gaya nga ng issue ng jurisdiction. O, di ba, Vienna Convention ng Law of Treaties yan, na kapag ikaw ay naging miyembro, meron ka nga obligasyon na tuparin ang iyong obligasyon, pero nakasaad din sa Vienna Convention na po pwede ka rin bumitiw. At hindi naman forever ang iyong obligasyon na makipagtulungan kung ikaw ay bumitiw. Kaya nga, yung Rome Statute mismo ay nagbigay ng deadline, 1 year, at yan po ay na-miss ng prosecutor pagdating sa kaso ni Tatay Digong. Walang malungkot po sa 23, tinuloy din ang confirmation of charges dahil sinabi ng pre-trial chamber, hindi na po pwedeng i-apila yung issue kung kaya pa bang tumayo ni Tatay Digong given yung estado ng kanyang kalusugan at pag-iisip para sa confirmation of charges. Minamadali nila para din silang tren na ayaw na nilang itigil para ma-fait accompli yung issue ng jurisdiction. Dahil kung mawala nga si Tatay Digong, wala na sila pare-parehong mga hanap buhay. So sana po naintindihan nyo kung bakit nagagalit ang kampo ni Tatay Digong dito sa pag-release ng mga 5 pangalan. At syempre yung magkaroon pa ng warrant of arrest laban dito sa 5 ito, mababaw po ang ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest. Good grounds lang. Wala pa yang probable cause. So chances are, walang basihan pa po yan. Kaya nga advice ko sa aking kaibigan, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, pati si Chief Albayalde, at saka si Sec Vit Aguirre, at saka yung isa pa na hindi ko maalala kung sino. Yung isa kasi kaskolan namatay na eh. Huwag kayong mag-alala. Mababaw ang ebidensya nila. Ano pa bang pruweba na mababaw ang ebidensya nila ang kinakailangan natin? Eh nag-advertise pa sila para sa karagdagang ebidensya. Kung talagang case closed sila, eh bakit kinakailangan pa mag-advertise at humingi ng tulong sa publiko, lalong-lalo na sa mga taga-PNP para tumistigo? Yung advertisement nila para sa karagdagang ebidensya, yan po ay patunay na wala at hindi sapat ang ebidensya. Sapat para sa warrant of arrest dahil mababaw ang hinihinging ebidensya, good grounds labang, pero sa tingin ko, alam nila, hindi pa sapat yan para sa probable cause at malakas pa rin ang pagkakataon, ang tsansa na pagkatapos ng confirmation of charges, kung patas ang pagdinig, eh dapat sabihin na walang probable cause laban kay Tatay Digong. Pero siyempre, ang lahat nito, ang importante, pagdasal natin na makauwi na si Tatay Digong. Ako po ay patunay sa kapangyarihan ng pagdarasal sa ating Panginoon. Sa mulat-mula po, nung ako'y lumabas ng bansa, hindi ko po alam kung ano mangyari sa akin. Ang daming beses na po na akala ko, ako'y tinatawag na ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko, thine will be done. At
hindi pa naman ako kinuha ng Panginoon. Hanggang doon sa panahon na ako'y nag-opera ng major surgery na ang dami kong mga complications dahil ako'y diabetic, may coronary heart disease, etc. etc. Ako po ang sinasabi ko lang talaga, bago ako napatulog ng surgery, at ito rin ang sinabi ko dun sa aking anak-anakan na si Vi na inopera rin kailan lamang, recite Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Surely, goodness and mercy shall follow me for the rest of my life. At yan din po ang aking mensahe kay Tatay Digong. Tatay, hindi kita iniwan gaya na aking pangako. Wala ako sa Netherlands pero hindi ako lumayo sa iyo. At hanggang ngayon, lumalaban ako manatili sa Europe dahil ang pangako ko, hindi kita iiwan. Believe it or not, ikakadena ko ang sarili ko dito sa Europe. Hindi ako uuwi nang hindi tayo magkasama. Promise yan! And pinagdadasal ka namin. And remember, kahit anong pagsubok mo, Psalm 23, the Lord is our shepherd, we shall not want. Surely, goodness and mercy shall follow us for the rest of our lives. Laban lang, Tatay Digong. Narito kami. Narito ako, narito ang sambahayan ng Pilipino. Yung 80% ng Pilipinong nagsabing approve sila sa iyo nung ikaw ay umalis ng bansa. Ngayon po siguro, 95% na ibigay na natin yung 5% sa mga bata. Approve ba kayo? Well, sana naintindihan niyo po ang latest sa controversy. Huwag po kayo mag-alala. Pagdating po ng confirmation of charges, i-cover po namin yan live. At i-annotate ko. Hindi na po ako pasok na ICC kasi hindi ka pwede mag-explain po anong nangyayari kung isa'y nasa loob. Itong si Makabayan na lang ang papasok sa loob. Pero nasa labas po kami, naka-live po kami. Meron pong isang media na pumayag na i-carry kaming live provided na pwede rin tayong i-carry live, lalong-lalo na yung annotation na gagawin natin sa Tagalog at sa Ingles. So kita-kita po tayo sa 23, samahan natin si Tatay Digong dahil yan po ang pangako natin, walang iwanan. Ito po ang inyong spokesman galing sa Semmering, Austria. Skiing capital of Austria. Hindi na po ako mag-i-ski dahil sigurado mababalian lang ako ng buto. So ang gagawin ko na lang, kakain habang nag-i-skiing sila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokesman sabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye! Ba?